Magandang gabi po sa bawat isa. Thank you po for making time kahit na undas tayo. Ay tuloy ang ating webinars. Yan. Ino-offer na webinars by Insight Edge in partnership with Tikmil Philippines kay Ma'am Sally. Yan po. At sa gabing ito ay ang pag-uusapan natin ay ang second part ng 4-part series na patungkol sa Unlocking the Secrets of Forex, a Beginner's Roadmap. Yan. So this time ay titingnan natin ang Forex broker na preferred natin, which is Tickmill, your reliable partner in the Forex trading business. Okay, so sa atin pong pagpapatuloy, let us give ourselves some time to pray to the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa opportunity na matutong muli, malaman ang may offer ng Tickmill as a broker partner sa forex trading business namin, Panginoon. Nawa ay maintindihan namin ang role ng Tickmill at anong kanyang pwedeng ibigay at magamit namin, ma-enjoy namin ang partnership na to with Tickmill, kay Ma'am Sally, at sa paggawa namin ng business na to ng forex trading ay pagpalain mo nga nawa, O Lord, ang aming mga efforts, ang aming mga pangarap na ginagawa, Panginoon. Nais namin na makatulong sa aming mga mahal sa buhay. Nais namin na makatulong sa sino mang nangangailangan na ilalagay mo sa aming daanan, Lord God. At nawa, Lord, ay maging equipped kami upang magawa ito at mabigyan ka namin ng kapurihan sa pamamagitan ng endeavor na ito, Panginoon God. Patuloy ang aming pasasalamat, Panginoon, sa magandang panahon. Maraming salamat, Lord, sa biyaya mo. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa karunungan, sa opportunity, Panginoon, na may magawa, ibang magawa pa sa buhay namin, mga side hustle namin, Lord God. At nawa, Lord, ay mabigyan ka pa namin ng higit na kapurihan sa lahat ng mga efforts na ito. Ito po ang aming papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So magandang gabi po muli. Welcome po sa ating Unlocking the Secrets of Forex, a Beginner's Roadmap. And ang focus natin nga ay ang Tickmill, our reliable partner in Forex trading business. Okay, so this webinar is provided for Forex education purposes. No information or opinion expressed during this webinar should be taken as a solicitation or offer to buy, sell, or hold any currency, equity, or financial instruments or services. And if you are doing trading or planning to do trading, trading financial products on margin carries a high degree of risk and is not suitable for all. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your own risks. Past performance is no indication or guarantee of future performance. Your decision to buy, sell, hold, or trade currencies and other financial instruments involves risk of substantial losses. Before undertaking any trading activity, please consider carefully whether such trading is suitable for you, considering your financial condition and ability to bear financial risks. Yan po. Hopefully, malinaw siya. Ayan. By definition, ang isang broker, sabi dito sa Investopedia, ay a financial service company that offers a platform to traders who buy and sell foreign currencies. Yan. So, isa siyang kumpanya. And of course, pag kumpanya, dapat legit, regulated, licensed. And then, meron siyang ini-offer na platform wherein you
and I could do the buying and selling of foreign currencies. Now, the clients of this forex broker would include retail currency traders. Yung retail na term is nagre-refer sa mga small time or small, very, very small fund. No? At tayo yun, very, very small fund compared sa mga banking institutions, financial firms, hedge funds, yan. Sa mga central banks, government, it's themselves, yan. We are retail traders. And normally, speculation lang talaga tayo. Meaning, hinuhulaan. Ina-assess natin saan pupunta ang price, the direction of the currency, the price of the currency pairs. Yan. And then, yung mga forex brokers din, they can offer their services to financial services firms, even companies na nagtitrade din on behalf of investment banks or institutional, malalaking or malalalim ang bulsa ng mga customers. Okay? So ang iba pang terms sa forex broker ay retail forex broker or currency trading broker. Yan, specific na kung currency trade, currency meaning forex lang ang ino-offer ng broker na yon. In diagram, ito yung sinasabing uh, landscape or environment ng isang forex trading. Okay? So, nandyan ang trader, tapos nandyan yung mga platforms na ino-offer ng broker, tapos yung broker nag-offer din ng iba pang mga services sa trader. At yung broker, like Tickmill, ay connected siya sa mga liquidity providers. So, ano ibig sabihin ng liquidity providers? In simplest terms or idea is yung mga prices na nakikita natin sa ating platform ay pinoprovide nito mga liquidity providers. At ang role ng Tickmill is to match yung ating mga orders doon sa available prices na ino-offer naman ng liquidity providers. Yon. So it's just a matching game basically. Pag nagsabi ka na you will buy Euro USD at 1.07 for example. Yon. From the platform kung saan mo in-encode yung order mo na buy na yon, pupunta yun kay Tickmill sa servers niya na connected naman sa servers ng mga liquidity providers at ima-match niya dun sa available. Kung nagbabay ka, dapat may nagsisell ng Euro USD sa kabilang side para mag-match. Yan. It's always a handshake, no? So kung ikaw na trader, nagbabay ka, dapat may ma-match si Tickmill na from the liquidity providers na same price, same lot size, no? Or kayang i-provide yung partial of your lot size. Yan. Pag nag-match yon, so may handshake na mangyayari at mag-grant yung iyong order. Yan, ma-fill up ang iyong order. So ganun yung nangyayari behind the scene. So pag nag-buy ka, dapat may nagsisell na information na i-provide ang liquidity provider. Pag nagsisell ka naman, dapat merong nagbabay naman sa other end of the spectrum. Yan. So yun ang nangyayari. Okay? At si Tickmill, hindi siya katulad ng ibang sinasabing brokers na pwede niyang may harangin or I mean pwede niyang i-counter yung offer mo without yung order mo without going through the liquidity providers. Yan. So kumbaga sa Tickmill side pa lang, no, or meaning doon sa ibang broker, sa broker side pa lang nila ay kina-counter na nila yung order mo.
Yan, doon na nakikipag-handshake na, no? So may mga ganong setup din. But si Tickmill hindi ganon. No? Si Tickmill is pass-through, meaning i-accept niya lang yung order mo, then ibabato niya na yon doon sa liquidity provider system, and yung matching doon, yun ang pipick upin niya at ibabalik lang sa'yo. So kung successful yung transaction, order filled, yun, mabibigyan ka ng position or mako-close mo yung position mo. Yun ang mangyayari. So walang manipulation, quote unquote, no? Ang broker, si Tickmill, no? Walang intervention. Siguro yun na lang yung term. Walang intervention si Tickmill except ipinapasa niya lang niya, no? Nagpa-pass through lang yung orders. Ayan. At yun ang isa sa mga dapat alamin natin as traders kung hahanap tayo ng maganda-gandang broker, yung ganong setup tulad nung kay Tickmill na pass-through, no? Hindi hindi na nagkakaroon ng intervention pa. Kung may questions kayo, pwede nyo lang i-type sa chat box, no? Okay. So in terms of uh, legality, no? So si Tickmill ay named, ito kasi ang context siguro, kaya ito yung nakita ko lang, is dahil nasa Philippine setting, no? Nasa Philippine setting. Pero baka iba yung legal information pagka ikaw ay nasa ibang parts of the world. Okay, so sa Philippines setting is kilala siya as Tickmill Limited. Yun ang pinapakilala sa kanya. Regulated by the Financial Services Authority of Seychelles. Yan. Sinasabi yung license number SD008. Ang principal office ay nasa Republic of Seychelles. Okay. Yan. Tapos kilala rin siya as Tickmill South Africa Limited. Yan. At yun ay address nila sa Cape Town. At sa Malaysia, ang trading name niya is Tickmill Asia Limited. Yan. At siya ay ang office niya ay nasa Labuan Federal Territory sa Malaysia. Ayun. So, siguro ang tanong natin, bakit wala ang Philippines itself? Walang Philippine office, walang information about uh, tawag dito yung regulated by the Philippine government. It's because wala namang batas talaga ang Philippines pertaining to giving licenses sa mga foreign exchange brokers. No? So walang ganon. So walang makakapag-set up ng company, forex broker company sa Pilipinas dahil wala mismo talaga ang batas ang ating gobyerno. Pero ang ating mga bangko, ang ating central bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpo-forex trading yung mga yan. So ibig sabihin, ang forex trading, ginagawa yan ng mga bangko, ng Philippine government because yun ang paraan talaga na natutunan natin last time. Kasi we conduct payments sa foreign purchases natin, and yung mga sina-outsource natin na mga products and services, yan. So foreign exchange talaga, and the foreign exchange is being fulfilled on every aspect of business. Wag mo lang hanapin na bakit walang regulation ang Philippines kasi wala naman talaga siyang batas for it. Ayan. So yung ganong scenario, lahat ng forex broker na magpa-pop out na sinasabi na nandito sila sa Pilipinas ay ang regulation nila is outside the Philippines. No? Wag kayong maniwala kung sasabihin nila na regulated sila ng Pilipinas kasi wala talagang inaalaw ang Philippine government for that, na makapagtayo ng brokerage firm. Ang meron tayo ay
stock market, Philippine stock market. Yan, Philippine Stock Exchange. So sila, yun ang mandated ng government to monitor and to approve yung mga brokerage firm pertaining to stock market Philippines only. Ayun. So yun doon siya may regulation. So pag pagkahanapin mo ay forex trading, walang regulation. Pero pagka stock market ng Pilipinas, meron yan. Okay? So, in terms of funds, so yun ang isang tanong. So, paano kung may mga aberya, yan, for some reason, or gusto mo lang makampante, paano yung funds mo na if ever mag engage ka kay Tickmill. Yun. So, dahil regulated siya, um, in compliance sa FSA regulations, then ang kagandahan ni Tickmill is hindi niya pinupul yan, yung iyong account with others. Yan, segregated, no? Meaning identified ang iyong account, yung mga funds mo pagka nilalagay mo or kino-course mo sa system. Ayan. So ano ibig sabihin nun? Yun ang isa ring nagustuhan ko dito kay Tickmill, no? Meron siyang tinatawag na wallet. Ayan. Yung ibang broker kasi, walang wallet. Ang ibang broker, diretso na sa trading account, no? Kung MT4 yon, diretso na doon. Ang problema kasi doon sa diretso na doon sa trading account, pagka may mga inopen kang orders at for some reason nagkaroon ng news ng high volatility, nagkaroon ng for whatever reasons hindi mo nabantayan, hindi mo na-close agad. Ayan. So lahat ng naging profits mo affected with Tickmill, no? With Tickmill dahil sa wallet, pwede mo kasing i-segregate na una, kung nag-deposit ka, say nag-deposit ka ng 1,000 US dollars at ang gusto mo lang gamitin for trading muna ay 500. So from your wallet, ng Tickmill wallet, 500 lang ay dadalhin mo dun sa uh, trading account. At yun ang ititrade mo. No? So yun ang mangyayari. Tapos, whenever may nangyari dito sa trading account mo, sa trading activity mo, ano, for some reason, unfortunately, nawala. Yon, hindi affected yung iniwan mong funds sa wallet. So, ang isang pwede mong gawin is every time na meron kang profits na na-earn, depende sa iyong trading goals, trading strategy. Yan. For example, for every $100 profit, yan, pag naka-profit ka na ng $100, no? Ang gagawin mo, isusubi mo siya. Yon, dadalhin mo na siya doon. Para ang naiiwan lang is yung iniisip mo na okay lang kung ano mang mangyari diyan. Yan. So at least na-secure mo na yung uh, pinaghirapan mo na yon. Okay? So yun ang kagandahan niya. Tapos sa wallet din tayo course through nung withdrawals natin. So kung gusto nating kunin talaga, maging mapunta sa ating mga bangko or GCash accounts yung profit na yon, pupunta tayo sa withdrawal process. At sa wallet niya yung kukunin, hindi sa trading account. At si Tickmill ay marami siyang channels, no, ng pwedeng pagdepositohan at pag-withdrawhan. Yan. Ang gamit na gamit ko ay itong Philippines Online Bank Transfer. Yan. At
sa Philippine Online Banks Transfer ay ito yung mga categories ng pwede mong deposit and withdrawal. Pwedeng online bank wire or offline bank wire, no? So, yan yung pwedeng gamitin. Okay? BDO, BPI, Union Bank, RCBC, at pwede rin yung e-wallet, which is yan yung madalas kong gamitin, specifically GCash. Ayan. Yung ibang e-wallets, hindi ko pa na-try. Pero GCash, gamit na gamit. At pwede ring ah, cash payment, no? Pwede ring cash payment. So sa cash payment, um, ang procedure lang is magge-generate yan ng code, parang deposit code na yun ang gagamitin mo pag nag-deposit ka dun sa bangko mo. Yan. So para hindi siya yung katulad nung sasabihin yung bank account ni yan, hindi ganon. Deposit code. Yung kailangan mag-match yon, no? Yung deposit code na yon sa ikiniin mo na deposit during the deposit form, yon, filling up the form dun sa bangko mo. Ayun. So basta match yung mga numbers na yon, hindi mawawala yung iyong deposit. In any case, hindi rin siya ma-deposit kasi nga kung mali yung number. Ayun, kung halimbawa nagkamali ka isang number lang or isang character dun sa code na yon ay hindi tama o hindi rin ma-fulfill yung transaction dahil nga yun ang system. Yun. But the way it goes, mag-generate ka muna ng code, tapos yung code na yun ang gagamitin mo sa pag-fill up ng deposit wallet. No, makikredit yun sa yung Tickmill client wallet. Ayun. Um, ang ang ano lang dito, kumbaga ang isang babantayan mo lang dito is may duration lang kasi yung code. Ayan. So parang 6 hours yata, I believe. Parang ganun lang. Parang within 6 hours dapat ma-deposit mo na. Ayun. So kaya pagka ikaw ay magdi-deposit through cash payment, estimate mo gaano kahaba yung pila doon ng bangko. Ayan, kasi dapat pumasok siya doon sa expiration date ng code na yon. Kasi pagka ikaw na nag-deposit, expired na pala siya, hindi mapupulfill yung transaction. Ayun. So you will have to redo the creation of code again. Yan. Okay. So nagpo-provide ang mga brokers ng tinatawag na portal, no? Ang general term is portal. But the specific term for Tickmill, it's called the client area. Yan, client area. Ang client area natin ay ma-access via the URL my.tickmill.com/en/login. Or kahit wala yung en login, basta tinype mo ay my.tickmill.com, i-redirect na yan ng server doon sa login page. At ang requirement sa login page is yung email address at saka password na kinreate mo during the registration process. Ayun. So merong web or browser-based na pag-access ng client area, meron ding mobile app-based na pag-access ng client area, which is yung tinatawag nga na Tickmill mobile app. Pwede mo siyang i-download sa iOS mo, sa Android. Ayan. Okay, once na nakapasok ka na sa client area, ang initial page na magpa-pop out ay ang Traders Room Wallets
page. Yun. So nandito yung iyong mga wallets. So pwedeng ang currency mo ay US dollar, pwedeng GBP, pwedeng euro. Yun. No? Uh, Kumbaga kung magti-trade ka ng mga euro-based currencies or GBP-based currencies, pwede rin na yun para yung wala ng conversion doon sa pag tinitrade mo siya in with regards naman sa USD. Yun, pagka USD, generally maganda naman pag USD. Okay? So dito may deposit button kasi nga ito yung wallet, may transfer, yung transfer ginagamit yon sa pag-transfer sa trading account mo, and then withdraw. Yun. So you do those deposit, transfer, and withdraw dito sa wallet. Okay, sa trading accounts ay doon tayo gumagawa ng live trading account. Although hindi mo makikita yung live trading account, basta sinabing add trading account, live yon. In contrast with demo trading accounts. Kasi pag sinabing demo trading accounts, meron naman siyang add demo trading account. May demo siya. Pindutin mo lang to at i-allow ka na mag-create ng demo account or live. Yun, dito yung live trading account. Ang process, pagkatapos mong ma-fill up yung form, ibabato sa'yo ang credentials. Yung tatlong importanteng credentials. Login, ID, password, at saka server name. Huwag niyong kalilimutan yung server name. Napaka-importante yon. Kahit alam mo yung user ID, yung login ID, at saka password, pag mali ang server name, hindi ka rin makaka-login. Tatlong criteria yon. Ngayon, bakit ko binabanggit tong page na to? Kasi ang mga brokers ay nag-o-offer ng demo accounts. So ano ibig sabihin ng demo account? You can experience trading the forex market without the real money. So ito ay virtual money ang binibigay. But the experience is comparable sa live trading. Yun, yung environment is comparable sa live trading. At ang kagandahan, si Tickmill, ito ang kagandahan, no? Pwede kang mag-add ng balance, no, sa mga demo account mo. So halimbawa, dahil nga nag-aaral ka pa, mga strategies, mga kung ano yung mga na-experience every season or every day, every period, session sa market, forex market, ay tatamaan yung balance mo. So pag bumaba close to zero, no, pwede kang mag-add ng balance. Punta ka lang dito sa client area, add balance at mare-replenish na yung iyong trading account, demo trading account. Yan. Wala yata sa iba nun. Yung sa iba, kapag ka na ubos na yung balance ng yung demo trading account, kailangan mo ulit mag-create ng bagong trading account. Ayan. So sa Tickmill, hindi mo kailangan yon. Replenish ka lang na replenish. As long as active yung account. Yon. Kailan nagiging inactive? Kapag ka syempre, hindi mo ginagamit. Yun, hindi ka nagtitrade. Yon. Kaya at least once a month ay mag-trade ka at least one. Open ka ng one order. Or minsan, ang ginagawa ko, nag-iiwan ako ng isang 0.01 na lot size na order. Yan. So, na hindi ko kino-close para active yung trading account dahil may open order siya. Ganun naman siya. So, ang mangyayari, pwedeng maubos yung balance nun or magtuloy-tuloy na lumaki kasi depende sa direction ng order. Yan. Okay? So, dito rin sa iyong client area, pwede mong i-download ang MetaTrader. Yung MetaTrader 4, i-discuss natin next week. Ayan. Pero dito mo siya pwedeng i-download plus yung mga toolkit or indicators or mga tools na pwede mong magamit for trading.
So saan mo to ginagamit? Kasi ito yung mga programmed materials, programmed software or bots, yan, or indicators na magbibigay sa iyo ng a different perspective sa price history, sa price direction, possible price direction. Ayan. So merong mga prepared na si Tickmill. Kailangan mo lang i-download at i-attach doon sa iyong MetaTrader 4. Ayan. At meron pa yung documentation at kumbaga free. Walang additional cost ito sa iyo. Basta client ka ni Tickmill ay magagamit mo yung mga tools na yan. Bukod doon, ay meron pang mga learning videos. Yon. So, ang dami nito. Kung gusto mong ma-acquaint sa ano ang forex trading, ano ang crypto trading, yung paano gamitin ang MT4, MT5, ang MT4 mobile, yan, anong ibig sabihin ng mga technical indicators, yan. Lahat ng itong mga topics na to ay in video format provided for free din ni Tickmill sa lahat ng clients niya. Okay. So another feature or kumbaga program ni Tickmill is itong introducing broker. No? Itong introducing broker. Ang introducing broker ay ano bang referral program. Yun ang mas familiar tayo eh. Pag may ni-refer ka, ang sistema nga lang hindi nagsisimula ang commission doon sa nag-refer ka lang or nag-sign up lang siya or nag-register siya as client. Hindi doon. Nagsisimula ang commission once na mag-trade siya, of course. Kasi nandun sa trading talaga ang pag-generate ng income ng brokerage firm. So, doon sa nai-income ng brokerage firm, portion of it goes to the introducing broker. Ikaw na nag-mention ng benefits kapag ka si Tickmill ang iyong piniling broker to trade sa forex market. So, dun sa client area mo, meron dong introducing broker na page. Ayan. At doon mo makikita ang iyong mga commissions, no? Yung balance, incoming, reserve. Ito yung mga yan, no? So itong incoming, dito mo makikita yung paparating na mga commissions mo kada trade ng mga clients or na-refer mo at na nagtitrade. Yun. So dito rin sa introducing broker wallets page, dito mo rin pwedeng i-withdraw, no? So may withdrawal, hindi mo kailangan nandun sa traders room, no? Hindi mo na kailangan pumunta dun sa traders room. Separate siya. May separate withdrawal siya. At meron din siyang transfer, meaning kung ikaw rin mismo ay isang nagtitrade na IB, yun, pwede mong i-transfer sa itong wallet, no? Doon sa iyong traders room wallet, no? Yung amount na makikita mo dito sa balance, no? Na-transfer mo doon at pwede mo siyang gamitin for your own trading. Ayan. So, ang kagandahan nga nito, kung ikaw ay isang introducing broker at meron ka ng mga nagtitrade under you, meron ka nagiging parang extra source of fund sa iyong trading activity or parang pinaka-passive income mo to. Ayan, kumbaga. Kasi nakakakuha ka ng commissions for every trade na gagawin nung nag-register. Nakakilala mo, kaibigan, eskwela, yan, anyone na ma-invite mo na Tickmill na lang ang gamitin mo sa pag-forex trading. Okay. At meron siyang loyalty program. Ito, maganda rin itong in-offer to ni Tickmill. Loyalty program. For every lot size, no?
may number of lots na binibilang si Tickmill na na-generate ng buong na-invite mo, buong nagtitrade under you, under your IB code. Yan. So, kino-compute niya yun, kino-compile niya yun. At pag na-reach niya ang certain number of lots, ay nagbibigay siya si Tickmill ng cash. Yan. So, yung pinakauna is 100, no? Which is 1,000 lots. No, 1,000 lots. Ang 1,000 lots ay gaano ba karami yun? Kasi ang one lot ay 100 trades ng 0.01. So, yun ang one lot. 100 trades. So, para maka 1,000 lots ka, 1,000 times 100. Di 100,000 trades na 0.01. Yun. 100,000 trades na 0.01 para ma-achieve mo yung 1,000 lots. Napakarami, no? Pero kasi dahil 0.01 siya. Ayun. Pero kung meron kang makukuha na magti-trade sa'yo na kada trade niya is, yung nabanggit natin dati, di ba? Na trade niya is one lot siya ng one lot. O, madaling ma-achieve yung 1,000 lots na yan. Or even more than one lot per trade. O, kung matatandaan nyo, last week ay sabi natin, para maka one lot ka, to manage your risk, proper risk management, dapat nasa at least 20,000, 21,000 ba yun ang iyong kapital. Ayan. At ito naman ay accumulated, no? Accumulated, meaning hindi mo siya kailangang i-achieve sa isang buwan. Ayan. Hindi mo siya kailangang i-achieve sa isang taon. Ayan. Basta ma-achieve mo siya, meaning as long as nag-stay ka, kaya nga loyalty program eh, as long as na nag-stay kayo, yung mga na-invite mo, yung mga na-refer mo, as long as stay sila sa Tickmill under your IB code, yun. Accumulate yun under you. At once na na-reach na yung susunod, say ito, 5,000 lots, no? Yung susunod. Pag na-achieve na yon, bibigyan ka ng cash prize or cash reward ni Tickmill. Yun. So, saan mo marireceive yung cash na yon? Marireceive mo sa wallet mo. Doon sa traders room wallets. No, doon siya babagsak. Ayan. At once na nandun na, pwede mo na siyang i-withdraw or i-trade. Gamitin uli for trading. So, bukod dyan, ay marami ding mga program pa si Tickmill, no? Maraming mga occasional programs na binibigay. Like, yung minsan ay, ano ba, or ongoing pa yata, yung pag nag-deposit ka ng certain amount, ay tatapatan niya ng 10-20% kung magkano yun. So, kung 1,000 dollars ang dineposit mo, may $200 ka na cash. Yun ang kagandahan kay Tickmill. Cash, hindi credits. Sa iba kasing broker, credits. Pag credits, hindi mo yun mawi-withdraw. Kay Tickmill, mawi-withdraw mo yung cash. Yan. As provided na na-meet mo yung mga requirements. Siyempre, may requirement na kailangan mong i-fulfill. Pag na-meet mo yung requirement, mawi-withdraw mo siya. Ayan. So, may mga ganong programa siya. May questions ba so far? Okay na ba? May time pa tayo. Sige. Okay. So, ang pagiging Tickmill client is of course nagsisimula sa signing up or mag-register ka as client. Ayan. Ang sinasuggest ko is sana may makita kayong IB during the registration. Ayun. Bakit mahalaga na may IB ang iyong client account or ang iyong trading account? Mahalaga na may IB. Nagbibigay pa kasi si Tickmill ng uh, percentage off for every trade na gagawin mo do sa fees, no? Sa fees.
Kasi kada trade ay may fee na involved, no? Pagka meron kang IB na denominate, may 5% I believe, no, na less pa dun sa fees. Ayun, kaya maganda na may IB ka during the sign up, but hindi naman yon hard requirement. Ibig sabihin, pwede ka mag-sign up without an IB. Yan, pwede rin naman. So, hindi mo lang magagamit yung discount na yon. So, once na na-click mo yung sign up, ito yung first na ma-encounter mo na page, no? Yan. So, pwede ka ring mag-create ng corporate trading account or corporate client account. Mabigat nga lang ang mga requirements dito. But as an individual, dalawa lang ang kailangan mo. Valid ID at saka proof of address, which is utility bills, at pinaka-best ay barangay sa ating Philippines, no? Pinaka-best is barangay residence certificate. Yan. Yan. So ito yung mag start ng process, registration process. Magbibigay ka ng personal details. Then, yan. Check mo lang ng check. Yan. Email mo. Dapat yung email mo ay tamang email. Ginagamit mo na email talaga. Kasi yan ang magiging login ID mo dito sa client area. Yan. Tapos pati yung later on, pati yung mobile number. Okay, so yung after mo maibigay yung email, the process moves to your email. Kailangan makita mo yung link sa email mo to continue the process. Ayan, ganun siya ka-stringent yung process, registration process ni Tickmill. At magandang process yon, no? Yung iba kasing broker, kina-cut short, nagso-shortcut. Pagkakuha lang ng email mo, mag-nominate ka lang ng password, pwede ka na mag-trade, pwede ka na mag-deposit. Ayan. Hindi siya, hindi ka nila kinikilala. Ayan. So si Tickmill, una muna, kinikilala ka niya. Ayan. So dapat valid yung email address mo by this process na natanggap mo yung next step, next link sa next step ng process. Yun. Pag hindi mo natanggap, hindi valid yung email address mo. So parang posible ka na bogus. Yun. So may security behind the process. Security measure. Hindi mo basta mabibreach ang Tickmill dahil sa ganitong stringent na process. Yan. So once na na-click mo yon, meron pang 4-digit code. Ayan. Residence, then magno-nominate, saka ka palang magno-nominate ng password. Ayan. And then mag-a-accept ng legal terms. Tapos saka pala makikreate ang profile mo. Ayan. Ang dami lang steps, no? Okay lang yan. Simple lang yan eh. Ayan. Then kukunin yung ilang information na to. Ayan. Tapos after nun, no, nasa 15th page na tayo, slide nung registration process, no? Hindi pa tapos yan, ha? Na kilala ka pa lang niya. Basically, dyan. Know your customer. Kaya siya KYC. Know your customer. Which is, I believe, part yun ng regulation. Requirements sa regulation. Kaya yung mga nagka-cut short sa registration, kahit sinasabing regulated sila, parang ganun eh. Yun, hindi ano, hindi nila sinusunod yung tamang proseso. Ayun, not with Tickmill. Ayan. Ang sunod doon is i-upload mo na yung iyong valid ID, picture ng valid ID mo, back to back, tapos yung proof of address. Sa case ng nag-apply na to is utility bill ang kanyang pina-approve. Ayan. Siguro nakapangalan sa kanya, tapos match pa yung address dun sa ni-nominate niyang address during the registration, match pa rin dun sa kanyang driver's license. Yon.
Kung may mga discrepancy, pwedeng ma-reject. Tapos magpo-provide ka lang ng ibang proof. Like, ang pinaka-next na posible nga is barangay residence certificate. Ang kailangan mo lang gawin, pag pinicturan mo yung mga ID mo, dapat kita yung edges. Yun yung isang requirement nila. Kita yung edges. Wag yung pinicturan mo tapos ikakat mo na saktong-sakto or yung pang iba may mga filtering pang ginagawa. Yun. Ine-edit talaga. Wag ganon. Kung ano ang pagkaka-picture, yun ang ipadala mo. At kung i-edit mo man, ikakat mo lang siya so that kita pa rin yung edges nung ID. At kita rin kung yan ay billing, and even if barangay residence certificate, papel kasi yon, dapat kita yung buong papel. Huwag mong pipicturean na, ay maluwag naman yung spacing palibot nung text nung barangay residence. Yun lang ang kukunin ko, yun lang isasubmit ko. Hindi, kailangan kita yung buong papel na pinicturean. So, mag-leave ka ng space na kita yung table o kung saan mo man pinatong yung papel dun sa isasubmit mo. Yan, para mas mabilis yung approval. No, 'di ba? Napaka-stringent bago ka maging client. But that's necessary. Protection 'yun ng company sa mga fraud, no? At kung ikaw ay talagang desidito, magko-comply. Mapakadali lang. Nung na-experience ko dito, madali lang talaga. Basta na itama mo yung mga ganon, no? And if meron pa kayong ibang tanong, nandiyan naman ang website, no? www.tickmill.com. So hindi ko na normally inisa-isa yun nasa website kasi nandiyan na nga yan. Ang hindi nyo makikita lang talaga kung hindi pa kayo client, dahil nga newbie pa kayo at kung kino-consider nyo ang Tickmill is yung client area. Kaya yun ang pinresent ko. Ano ang meron? Ano ang ino-offer talaga pag ikaw ay client na ni Tickmill? Yun. Yun ang isang na-present dito. Okay, siguro dito sa slide na to, ang ang isang tanong is, narinig nyo kanina, may mga commissions na yung IB and so on. So kaya kinukuha ni Tickmill ang pambayad sa mga yon. Yan. Lahat ng brokers ay kumikita sa spread. Kaya yung ibang brokerage firms, malalapad ang spread nila. Pag sinabing malalapad ay in terms of pips or points, yun ang counting natin. So last week naaral natin yan. Ano yung ibig sabihin ng pips or points? Yun yung price difference, no? Price difference from kung saan mo ini-expect na magsimula yung price at kung saan siya tutungo na may profit ka. Yun. So, ngayon madadagdagan ang kaalaman natin na hindi lang pala basta iisang price ang titingnan ko. Laging dalawa. Isang bid at saka isang ask price. At yung difference nung price na yan is the so-called spread. Ayan. So dito sa screen na makikita nyo, for example, itong USD JPY, 152.466 ang bid price, pero ang ask price is 152.482. Yan. Tapos yung third column na exclamation point ang symbol, ang column na to, ang tawag ito ay spread. Yan ang spread, which is 16 points. Kung 16 points yan, in terms of pips, yan ay 1.6 pips. Diba? Kasi ang 10 points is equivalent to 1 pip. So, ang 16 points ay 1.6 pips. Yun ang difference ng bid sa ask. Pag inad mo ang 16 or 0.006 or mag-add ka dun sa last two digits, no? Yung 16, makukuha mo yung ask. Pag magsusubtract ka naman sa last two digits ng ask, makukuha mo yung
bid. Yun ang gamit ng spread. Yun ang idea ng spread. So, dyan kumikita ang mga broker. Si Tickmill, napaka-fortunate natin, napaka-nipis ng spread niya. No? Competitive. No? Iilan lang, siguro mga forex broker, ang katapat ni Tickmill, no? Sa ganyang aspeto. So, better ang offering ni Tickmill in terms of spread. Ayun. So, bakit mahalaga ang spread? Kasi, for example, ang sasabihin mo, gusto kong mag-buy kasi sa analysis ko, tataas ang price. Okay. So, paano ang inner workings ng spread? Pag nag-buy tayo, ibibigay sa atin yung ask price. So, for example, ito ay 152.482. So, yun ang mapapabigay sa'yo. Once na sinabi mo, buy order, yan. Tapos market execution, yan. Kung hindi yan gagalaw sa server, na yan pa rin ang dadatngan nung order placement mo, mabibigay sa yung 482. Kasi syempre, magalaw, volatile ang market. Nag-place ka ng order ngayon from your PC or from your mobile phone. Bago yan makarating sa server, may millisecond, no, or nanosecond na difference. Pwedeng gumalaw na yung price pagdating sa server. But maliit lang yon. In any case, mapapabigay sa iyo yung ask price. Okay. So, dun ka mapapapwesto for your buy. Ang sistema ng lahat ng forex brokers or ang sistema sa forex market talaga is ang profit mo ay ko-compute naman from the bid price. Yan. So, dito magsisimula ang iyong computation ng profit. So, ibig sabihin, dito ka napapwesto, dito ka i-compute ng profit mo, ito yung initial loss mo. Yun yung initial loss mo. At yung initial loss na yun, yun naman ang profit ng broker. Ayun. So, dyan kinukuha yung para sa IB commission at ano pa mang mga paggagamitan ng broker. Okay? Ayan. So, para ikaw ay maka-break even, no? At least maka-break even, zero profit, zero loss, kailangan mag-move itong price na to sa level nung price na ask price na binigay sa'yo. Ayun. Once na nandun na siya, break even ka na. Zero profit, zero loss. Yun. Okay? Malinaw yan. At doon pala magsisimula ang iyong pag-generate ng profit. Once na lumampas na doon sa level na yon, yun, mag-bublo na ang iyong profit. Okay? So, yun yung gamit ng spread. So, kung ikaw naman ay magsisell dahil sabi mo, bababa ang price. So, ibibigay sa iyo yung bid price. Pag-click mo ng sell order mo, execute. Mapapapwesto ka dito. Ito yung position mo. Then, ang ini-expect mo, bababa siya. Okay. Kaya lang, ang computation ng profit mo ay magsisimula sa ask price. Dahil nga sa spread. Doon sa ask price. So, dito pa lang, diyan ka magsisimula mag-profit, i-compute. So, pagdating mo dito, doon ka pa lang mabibreak even. Zero profit, zero loss. Ayun. Pag lumampas na doon at sinunod yung naganap yung prediction, ayan, doon ka pa lang talaga nag-positive gain, positive profit. So, ganyan ang mechanics, sistema sa forex trading. Okay? At yan ay babalikan uli natin, no? Siguro next week, babalikan natin yan next week. Kasi may kinalaman din yan sa pag-take profit at saka sa pag-stop loss. Yun. So yung iba, bakit na stop loss ako? Eh hindi pa naman pumunta doon yung price. That's because primary because of the spread. Sa high volatility situation, most brokers pinapalapad ang spread.
Ayun, pinapalapad ang spread. So akala mo, ang layo mo, tinamaan ka nung tinamaan yung SL level mo by the expansion of the spread. Sorry, cut yun. Na SL ka. Tapos saka nagpunta sa direction ng ah, ano mo, trade. Sorry na lang. At ganun din pagka TP. Bakit hindi na-hit yung TP? Kasi hindi mo na-account na yung spread. Ayan. So later on, papakita natin yan. But for now, ang idea lang dito is si Tickmill, napaka-nipis ng kanyang ah, spread. Tapos almost consistent. Hindi siya masyado nag-expand. Ayan, hindi siya masyado nag-expand. Kasi yung ibang, may mga na-try akong mga forex broker talaga, ang hirap kumita dahil ang laki ng spread, ang laki ng bubunuin bago mo magsimulang kumita yung open mong trade. Sa Tickmill, hindi. No. Okay, so hopefully makatulong ito sa itong information about Tickmill dun sa mga nag-iisip, mga newbies natin na nag-iisip na mag-forex trading as their business. We highly suggest na sa Tickmill kayo mag-open ng account ninyo para makapag-demo account kayo, ma-experience nyo ang forex market using Tickmill's environment, no? Sa tinagal kong nagtitrade sa Tickmill, yung server uptime, walang problema. Meaning, walang mga lag akong na-encounter. Yan. Always up 24/5 and even sa weekends, no? Except pag may mga maintenance which is announced naman, no? Kung kailan may maintenance. At usually weekend nga nila ginagawa dahil ang pwede mo lang namang i-trade sa weekend ay crypto, no? Hindi forex. Crypto like Bitcoin. Yun lang naman ang trade ko pag weekend. If ever magti-trade ako Bitcoin. Okay, meron ba tayong mga questions? Kung wala na, next week, teka, meron yata. Yan. Okay, in terms of recorded video, paki-drop po ng inyong email address para ma-send ko po sa inyo. Yan, Sir Mike. Paki-drop na lang po sa chat box ng ating email address para ma-record. Magka-copy ako ng email address nyo. Then, isa-send ko na lang po sa sinabi nyong email address. Yan. So next week ay doon na tayo sa tool na ginagamit natin to execute our trade. Yan. Which is, yung ating gagamitin ay MetaTrader 4. Bakit MetaTrader 4? Sabi nila, doon tayo sa advanced, MetaTrader 5. Ayun. Wala namang problema doon sa advanced. Kaya lang, yung mga gagamitin kasi natin na indicators na ibang tools, yung i-discuss natin sa November 14, yung ating strategy is built around MT4 or MetaTrader 4 coding. Yan. So itong mga custom indicators na to, binuo natin sila. Yan. So pinrogram siya para sa environment ng MT4. Ayan. At hindi siya mag-work sa MT5. Yun lang yung primary reason. Kaya MT4 ang gagamitin natin. At wala namang pinagkaiba ang MT4 at MT5 in terms of fulfilling yung mga orders, no? Walang pinagkaiba. Ang malaking kaibahan lang nila is yon, in terms of programming, mas advanced ang programming ng MT5. Yon, in terms of other interfaces, yan. Ano lang siya, tool-based kaibahan lang. Pero in terms of uh, the the actual trading activity na fulfill ng MT4, yung same requirement mo na mapufulfill din ng MT5. So, yung basic requirement mo, mapufulfill naman ng MT4. So, doon na tayo sa MT4. Plus, nandun nga yung ating strategy. Doon natin binuo. Okay?
Yun po. Thank you sa mga nag-drop na kanilang email address. Expect na lang po natin yung video recording sa inyong inbox. Kung wala na pong tanong, we can close our webinar tonight. And please mention sa mga kakilala natin na may free, no? Wala, hindi po kayo nagbayad, no? Dapat walang maningil sa inyo. Free po itong webinar na to. Yan. Wala pong bayad. Okay? Free ang bahagi ng mission at natin na at least one Filipino per family, no? Isang trader sa bawat pamilyang Pilipino. Forex trader, profitable, successful, at yun ang pagsasama-samahan nating ma-achieve. Ayan, ito ay sa tulong ng ating partnership with Tickmill kay Ma'am Sally ay ma-achieve natin to with you on board. Yan. At kung ang iniisip nyo paano ako matututo, yan. Kaya nga po kami nandito. Kaya po kami nauna na sa inyo. Yan. Gagabayan natin ang bawat isa. Okay. With the help of God, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa webinar na ito. Maraming salamat sa opportunity na nakita namin ang ino-offer ni Tickmill. Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang mapag-aralan to pa, ma-review pa, ano pang mga tanong man namin ay masagot, Panginoon, at magbigay kami ng panahon upang intindihin at ma-experience ang forex trading, Panginoon God. Ang bawat participants na umattend, Panginoon, bless them, Lord, and mag-sink in, Panginoon, ang forex trading na business na to sa kanila. Kung naghahanap sila ng alternative source of income, Lord, makita nila itong opportunity na to. Maraming salamat, Panginoon. At hinihiling namin, Panginoon, ang aming mga plano sa buhay ngayon, Lord, sa season na to na kung saan inaalala namin ang aming mga namayapang mahal sa buhay, nawa, Lord, ay makita rin namin kung ano ang plano mo sa aming mga buhay habang kami ay nandito pa sa mundo, at matupad namin ang kalooban mo, at ang mga aspirations ng mga nauna sa amin ay makita rin namin na natutupad namin, at nawa ay we make them proud, Lord, sa mga ma-achieve namin sa buhay. At ito ay pinagpapasalamat namin dahil ikaw, Lord, ang tumutulong sa amin at ikaw ang gumagabay sa amin. Maganda ang plano mo sa amin. Mangyari nawa, Lord. Para sa iyong kapurihan at sa iyong kapurihan lamang. Maraming salamat po. Ito po ang aming papuri, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po mga ka-traders, fellow Tickmillians. I-close ko na po yung call. Thank you.